ito na yung nagawa natin guys. So ito na yung nagawa natin. Nakagawa tayo ng isang malaking garapon at isang maliit. Itong ganitong size, ito yung pinaglalagyan ko ng honey pero wala na kayong mga available so dito natin ginamit, no? Kung mapapansin niya may sticker na yan. So ito yung sticker na ginagamit ko sa mga binibenta ko na kimchi, honey, tsaka yung iba pa. Takpan na natin to. Ito na siya. So ganito yung itsura niya. No? So sa wakas nakagawa rin tayo and titikman natin to after mga 2-3 days so para makikita na, para malasahan natin or matesting natin yung resulta ng ating ginawang pickle. Alright? At gagawa tayo guys ng atsara. So, susubukan natin gumawa ng atsara, no? First time ulit to. Gagawa tayo ng atsara para meron tayong side dish sa bahay na palaging available. Maglilinis lang tayo sandali ng papaya. Isang piraso lang, no? Konti lang gagawin natin. Kasi ano, para lang dito sa bahay. Kasi nagbabalak ko magbenta ng mga kung ano na sa office eh. Kasi mapapadalas na naman ang pagpasok ng office. So, sayang naman yung chance. Kung may chance makabenta, kasamantalahin natin. So, meron tayo ditong papaya, gagagdarin lang natin. First time magamit nitong natin. Tawag dito, basta ito. Para maging clean siya. Para mapuputol plastic kasi. I mean, hindi ganun katibay. Well, 20-20 sa palengke. Matrabaho pero for sure masarap sa pag natapos natin. Masarap kami sabay itong atsara dun sa ginawa nating tapa at tusino. So, bukas pwede na natin i-try yung tusino at tapa kung ano magiging improvement ng lasa niya after 1 day ng marination. Medyo nakakamawit din pala ito, no? Yan, binong-bino na siya. Ang next na gagawin natin guys, kailangan natin itong brine para mawala yung moisture niya, no? So, meron ako ditong rock salt, no? Lalagyan natin ito. Medyo katamtaman lang kasi pag masyadong marami, mahirap din tanggalin yung yung alat. Huhugasan mo na ilang beses, so ihalo lang natin to. Yung mangyayari dito, magtutubig to guys. Gawa nung kasi mawawala yung moisture content or lalabas yung moisture content ng papaya. Yun yung tatanggalin natin. Para pag hinalo natin yung pickle solution natin mamaya, yun ang i-absorb ng papaya tsaka ng ibang ingredients, no? So, tabi muna natin to. After 20-30 minutes, pipigay natin yan, tapos babanlawan natin. So, mag-ready muna tayo ng ibang ingredients, no? Meron tayo dito bell pepper. Sa kulay green, tsaka yung para magkaiba tawag dito basta pag nasa palengke ka, bell pepper lang to. Meron tayong dalawa. Yung green, tsaka itong pula. Tatanggalin mo lang yung matigas sa gitna, tsaka yung mga buto. Ngayon, pwede na natin itong hugasan, tapos hiwain natin ng pahaba. Kung hanggang saan yung pinakamanipis na kaya mo. Ayan, pwede na yan. Mas manipis, mas maganda. Pero medyo hindi tayo sanay ng ganun kanipis eh. Basta kung ano lang yung kaya natin, okay na yan. Lalagay tayo ng raisin, tsaka buong paminta. Maglalagay tayo ng isang sibuyas. Ano ba ba? Lalagay tayo ng bawang. Tapos, ay, wala pala akong luya. Ito na yan. Basta may luya, tsaka, again guys. Ito, ang tawag dito. Kalimutan ko siya. Bay leaves. Ay, nako. Kuha tayo ng mas malaking bowl para dito tayo maghalo. Pwede na natin ilagay yung raisin. Halo-halo lang din yan mamaya eh. Ilagay tayo ng bawang. Yung paminta, hindi kailangan ganun karami, no? So, basta malagyan natin. Siguro mga kalahati nito. Baka kasi masyadong sobrahan. Yan, tama na yan. Tapos, maglalagay tayo ng mga konting piraso lang ng bay leaves. Kasi baka maging masyadong matapang, no? Itong bawang, hindi naman kailangan hiwain eh. Okay lang yun na buo. Importante, yung lasa niya sa magiging, pickle natin. Lalagay tayo ng isang piraso lang ng sibuyas. Huwain lang natin ng ganito. Ganyan, guys. Yan. Yan. Pwede mo lang ihalo yan dyan. So, pag hiwa-hiwalay lang natin para hindi siya buo-buo mamaya sa mixture natin. Okay? Tapos, maglalagay tayo ng luya. Ngayon, wala pala akong luya. Mas masarap sana pag meron yung malalaking luya para pahaba yung slice. Eh, wala akong luya. Akala ko meron, hindi na bumili sa palengke. Ito, sayang ito. Magagamit pa ito sa ibang lutuin. Hugasan lang natin to. Hindi ko nababalatan. Buo na lang na ganito. Ganyan ko na siya ilalagay. Pwede namang palitin pa yun, pero okay na yun para pag kumain ako, may ginuya ako. Okay, kompleto na yan. Tapos, may nakita ko sa YouTube, naglagay siya ng pinya. Eh, meron akong sobra kanina na pinya. Dun sa mga ibang ginawa ko lutuin. Ilagay na natin to. Ngayon, balikan natin yung brine kanina. Yung binabad natin sa asin niya, no? Bumutulo na yung tubig niya guys. So, babanlawan lang natin to ng ilang beses hanggang mawala yung alat.
Tapos, pipigayin mo na maigi, pwede na to. Pwede nyo siyang pigayin gamit yung tela, pero wala akong pigang tela eh. Okay na to, tsagayin ko na lang. So, hugasan pa natin ng isang beses pa. Baka medyo maalat pa eh. After nito, pwede na to. Dapat pigaan mo ng mabuti guys ha. Kasi magtutubig siya dun sa pickle solution mo pag hindi mo napigaan na maayos eh. So, ready na itong ating papaya at ibang gulay. I mean, ibang kasama sa ingredients, no? So, yan. Nagagawin lang natin ng konti. Gagawin natin yan. Gagawa na tayo ng yung pickle solution na natin nasa yan. So, meron tayo ditong suka. Tsaka asin. So, almost the same proportion ng suka at asin. Talagyan lang natin dito yung suka. So, pwede mo na ihari kasi. Ay, sorry. Asukal pala. Asukal. Pakukuluan lang natin to. So, kumukulo na siya guys. Medyo mga 2 to 3 minutes na siya kumukulo. I think pwede na to. Pwede na natin itong ibuhos sa ating mixture. Siguro mga 1 minute pa na pagkulo. Pwede na yan. Negus na natin yan. Okay, so nilipat ko yung mixture ko kanina kasi natatakot ako mabasag yung bowl. So, syempre, sayang naman. Pwede na natin mix to. Hindi ba, sinasabay pa nila sa pagluto ng solution yung gulay. Yung papaya, yung kahit basta yung mixture nila. Pero, napansin ko kasi dun sa iba na gumagawa nun pag sinasabay nila. Siya parang parang na-overcook yung gulay, naluluto ng todo, which is parang ayoko. Pag atsara kasi ang alam ko dapat at least crispy pa rin siya, di ba? Alam mo, may crispiness pa rin doon sa gulay mo. Malutong-lutong pa rin siya, may pagka-fresh pa rin yung texture. So, hindi ko siya niluto ng ganun. Ginawa ko lang, pinakuluan ko ng mabuti, tapos tsaka ko binuhos dito sa solution ko. Ay, tsaka ko binuhos yung pickle solution ko doon sa aking mixed veggies. Sibuyas, bawang luya, papaya, tapos yung mga bell pepper. Okay na to guys, so medyo amoy ko na, bango-bango niya. Medyo nakakabahing sa bango, matamis na maasim. So, palalamigin lang natin to, tapos pwede na tayo mag-transfer sa container. Okay? So, yung container natin, pinapalamig ko lang kasi nag-sterilize tayo ng glass jar. Mas matagal kasi siyang ma-store pag sterilize na glass jar yung gagamitin mo. Okay? So, wait lang natin. Ayan. So, subukan na natin mag-transfer dun sa container. Medyo malamig na siya. Hindi na siya yung super init. Kung nakikita nyo, luto na rin yung mga luto na rin yung mga gulay niya, pati papaya. Dahil lang dun sa residual heat kanina. Hindi na kailangan lutuin ng matagal. No? So, i-try natin mag-transfer ngayon dito sa ating container. So, ito kasi iniisip ko paglalagyan ng container kanina. Sabi ko, sakto lang yung gagawin ko. Kaso, sobra-sobra yung nagawa ko. Ang dami. Well, dito na, at least meron akong stock. Transfer natin, no? So, dapat makakuha tayo ng lahat ng ingredients para mas maganda yung tinidor, no? Bigyan ko kutsara lang. Ay, mas maganda pala yung kutsara. Patong-tong pa ako. Ayan. Ganda niya tignan, guys. Napaka-colorful niya. Okay, so dapat meron siyang enough space pa para dun sa sabaw niya mamaya. Mukhang tama nga lang yung ginawa ko. Akala ko hindi siya kasya, mukhang magkakasya naman siya. Tapos, dahil hindi siya kasya doon, naalala ko may mga container pa pala ako dito na iba. Buti na lang naalala ko may buto pala ako dito. Tama na muna yan, taman muna. Paglagay muna ako dun sa isang container. Ang kaso, ang late ng butas niya, ito kasi yung pinaglalagyan ko ng honey. So, kung di nyo na itatanong guys, nagbebenta rin ako ng honey, yung mga nakabote-bote na honey. So, try natin kung ano na yung magkasya. Pero parang hirap lagyan. Wala na akong ibang garapon eh. No choice. Sige, try na lang natin lagyan. Medyo mahirap pero kaya. Ito na yung nagawa natin guys. So, ito na yung nagawa natin. Nakagawa tayo ng isang malaking garapon at isang maliit. Itong ganitong size, ito yung pinaglalagyan ko ng honey pero wala na kayong mga available so dito natin ginamit, no? Kung mapapansin niya may sticker na yan. So, ito yung sticker na ginagamit ko sa mga binibenta ko na kimchi, honey, tsaka yung baka. Takpan na natin to. Ito na siya. So, ganito yung tsura niya. No? So, sa wakas nakagawa rin tayo and titikman natin to after mga 2-3 days so para makikita na, para malasahan natin or matesting natin yung resulta ng ating ginawang pickle. Alright? Salamat sa panonood. Please follow, like, comment, and share. Bye-bye!